Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron pong isang kilalang analyst ang nakapag-project dito kay XRP na magkakaroon ito ng price rally na 487% patungo sa presyong $3.8. At ayan, tinukoy niya rin dito ang pinakamagandang price level, mga presyo para makapag dollar cost averaging. Ayan, para makabili para sa ating kung marunong po kung pag kayo po ay nagda-dollar cost averaging or mahilig kayong yan, ito kasi yung pinaka simple na strategy para sa mga holders o investor. Yan, dollar cost averaging. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po rito ay Notable Market Analyst JD. Ayan, si JD po pala. Isa po siyang Pinoy. Ayan. Kapwa Pinoy po si JD. Isa po siyang magaling na technical analyst. Sabi po niya rito ay remains bullish on XRP. Ayan. Mananatiling bullish pa rin po yung kanyang pananaw dito kay XRP. Kung saan ay kung sinabi nating bullish ay paakyat po yung nananatiling paakyat pa rin ang market price ni XRP, maintaining a price projection to $3.8. Ayan, nananatiling yung kanyang pananaw or yung kanyang analysis ay paakyat pa rin si XRP patungo sa presyong $3.8. Kaya yan is in sustained uptrend as he identifies the ideal levels for DCA purchases yan, or dollar cost averaging. Yan, binanggit niya rito yan, yung magagandang presyo kung saan ay dapat daw tayo ay makapag dollar cost average. Yan, kung saan maganda bumili. Yan, sa tinuko niya yung mga presyo kung saan tayo magandang bumili para sa mga token na ating i-hold dito kay XRP. Kaya yan, JD's recent analysis came up at a time when XRP was correcting some of the gains it accumulated upon the reports of the fake BlackRock iShares XRP ETF filing. Notably, XRP surged close to the $0.75 territory as the news broke, but immediately crashed when credible sources confirmed the filing was fake. Yan, alam naman po siguro natin ito kasi napag-usapan po natin yung tungkol sa pangyayaring ito nung mga nakalipas na balita. Ito po yung pinagkakaguluhan ngayon na balita dito kay XRP, yung fake information na filing daw ng BlackRock sa kanilang XRP ETF. Looking to filter out the noise from the commotion, JD asserted that despite the price drop, XRP continued to trade within range. Ayan, nagko-consolidate po si XRP pagkatapos nitong bumagsak. Yan, umakyat siya dahil sa fake news, ngunit bumagsak siya pagkatapos ay nagko-consolidate po siya ngayon. This observation was accurate as XRP remained at the $0.63 to $0.69 level it traded before the reports of the ETF filing surfaced. Yan, parang bumalik lamang daw po sa normal na yung sa presyo lamang kung saan siya dati gumagalaw. According to JD, XRP dropped to its support level and has held up well since then. The analyst emphasized that XRP has since recorded higher highs and higher lows. This pattern confirmed that the asset continues to trade in an uptrend despite the recent correction. Ayan, XRP maintains uptrend. Patuloy lamang daw po sa pag-angat sa presyo si XRP. Data from JD's accompanying chart shows that the analyst maintains a bullish outlook for XRP in the long term. Notably, the chart presents a symmetrical triangle with dictated XRP's price movements since
April 2021 after the asset plummeted from the $1.96 high. Ayan, naglalaro po sa loob ng isang symmetrical pattern ang market price ni XRP. Ayan, kitang-kita po natin. Ito po yung symmetrical pattern, binubuo po ng dalawang yellow lines natin. Ayan, at yan, meron tayong mga resistance line dito. At ito po yung area kung saan ay yan, linagyan po niya ng DCA. Ayan, ito yung area, yung orange area na ito or zone. Ito daw po yung presyo na maganda raw pong mag-dollar cost averaging. Ayan, or bumili sapagkat mababang presyo ito. Nasa 0.618 to 0.786. Kaya yan yung best buying price para sa mga nagko-hold. Yan, at saka nagda-dollar cost averaging. Sapagkat yan, aakyat daw kapag nagkaroon tayo ng breakout dito sa kanyang symmetrical triangle pattern na ito, ay ayan, aakyat na po siya patungo sa $3.8 na target price. Yan, ito po yung weekly chart. Ayan, weekly chart po pala ito. Kaya yan, XRP had continued to record lower highs and higher highs since then, leading to the formation of the symmetrical triangle. However, XRP broke out of the triangle in July when it soared to $0.93 upon the pivotal judgment in the Ripple versus SEC case. Ayan, medyo matagal-tagal na rin ito. 0.93 na yan. Inakyat po yan ni XRP dahil sa inilabas na judgment. Yan, sa nagaganap na kaso ni Ripple versus SEC. The correction that followed in August led to XRP retesting the upper trend line of the symmetrical triangle. Following this retest, XRP registered another upsurge, recording 2 consecutive bullish monthly closes in September and October. The asset has sustained this uptrend in November. Ayan, yan po yung mga nagdulot sa retest sa itaas sa upper trend line ng symmetrical triangle. Kaya nabuo. Kung hindi naganap ang mga retest na ito, ay hindi mabubuo ang symmetrical triangle. Ayan, dito po sa chart. Ayan, yung mga rejections dito. Ayan. Dahil po sa mga retest sa uptrends na yan ay nabuo ang symmetrical triangle. Ideal zone amid projection rally to $3.8. Despite the latest dip, the uptrend persists on the weekly time frame. Nonetheless, JD's chart factored in the possibility of further declines in the correction. Should this happen, he set up the zone between Fibonacci 0.618 and 0.786 as the ideal area for dollar cost averaging. This zone rests in the $0.41 to $0.47 region. Ayan. Fibonacci zone po pala yung ito, hindi po pala presyo. Ayan, Fibonacci zone po pala yung linagay niya rito na 0.618 at saka 0.786. Ayan. Base po yan sa Fibonacci level. At yan yung presyo ay yan, nandito po yan. Naglalaro sa $0.41 to $0.47 na zone or region. As the chart presents the possibility of further drops, its long-term outlook is bullish. Notably, JD predicts an imminent rally to $3.8 for XRP once it conquers its most pivotal resistance level. The first significant resistance stands at $0.80. Ayan. Kapag nagkaroon ng breakout kapag nagkaroon ng breakout dito sa symmetrical triangle pattern na ito, ay ayan, aakyat na daw siya patungo sa $3.8. Pero yung pinaka first na resistance line natin dito ay naglalaro po ito sa pinakamatibay na resistance line ay naglalaro po dito sa 0.8. Ayan, $0.8. Ayan. First significant resistance. Yan, matibay na resistance. Kaya mukhang magkakaroon muna siya ng medyo rejection siguro dito. Ayan.
magkakaroon ng konting retracement bago niya babasagin. Meanwhile, XRP has witnessed a massive 32% drop in volume. Ayan, to $1.4 billion over the past 24 hours. XRP currently changes hands at $0.6469, up by $3 over the past 24 hours in an effort at recovery. A surge to $3.80 would mark a 487% increase from this level. Kaya yan, napakataas po ng target na $3.80 na yan. Kaya yan po yung dollar cost averaging zone na binanggit rito ni JD. Ayan. Kaya ayan po, masasabi kong ayos naman po yung kanyang suggestion dito para sa mga nagda-dollar cost averaging. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.